Yun ang gusto kong tignan ninyo at I hope makikita ng Duterte team to. Hindi natin alam, nalulubog na naman tayo sa panibagong budol o panibagong kumunoy. Kaya napakaganda ng diskusyon natin, ng diskurso na ito para matignan yung ganyang anggulo. Magkano binabayad kay Kaufman? Kung opera niya ng times 10 ni Bangag, guluhin mo yung mundo nila. At the fact na may connection siya sa mga Marcos. Nag-meet nga sila ni Amy. Basta ako, I don't trust Amy. I don't know kung anong strategy ni Inday Sara, pero never again. Hindi nga masabi-sabi ni Amy na adik ang kapatid niya. Sabi ko nga, kung mahal ni Amy si Inday Sara na totoong kaibigan at naniniwala siya dahil binabanggit niya, ano ba naman ang gobyernong ito? Pinapasukan na ng demonyo, napapaligiran ng demonyo ang kapatid ko. Remember that last year, sinabi ni Amy yun? Kung gusto niya talaga si Inday at may believe siya na si Inday ay kayang mag-lead bilang presidente, siya na mismo ang magsabi sa kanyang kapatid, mag-resign ka na, ading, dahil alam ko, bata pa tayo, ay addictus ka na. Pero bakit naglalaro pa rin si Amy? Kaya baka mabudol na naman tayo. Kaya nandito kami para, para mag-remind sa mga pangyayari. Siguro naman mag-agree sa akin kayo dyan ng mga abogado ni Pangulong Duterte. Kahit hindi ako bagado, yung mga court records na pinakita ko, hindi yan galing sa akin. Galing yan sa ICC. Di ba? Alam nyo ba na si Kaufman ay abogado ng mga Marcos? At alam nyo din ba si Kaufman ay isinusukan ng kanyang dalawang kliyente? Magsalta si Amy, ayaw ko na yung Bangag. Di ba? Alam niya na pinakidnap si Pangulong Duterte. Chinek nga ni Inday yung telepono noong March 11. May sinabi ba? March 11, di ba? May nagtanong doon. Who's that? Sa Duterte Street. Kung may mensahe ba si Amy sa'yo during the time na dinukot o kinidnap ang Pangulong Duterte. Wala. Pero si Inday, syempre, pinagtatanggol pa rin yung kaibigan na parang in fairness, ma'am, hindi lang naman si Amy Marcos yung I think Inday is really, really, playing her cards good. And we don't know yet kung ano yung card na yan. Ano yung mga cards na yan. Pero wala siyang pakialam. Ako, kaibigan ko, dinudukot na yung tatay ko. Ganyan nakikita mo sa TV, ni wala kang mensahe. Ako nga yung kaibigan ko Hindi ako mini-message. Shoutout kay Remy. Sabi ko, bakla, bakit di ka nagtitext? Ano nangyayari sa'yo? Kasi di ba doon sa tsunami? Ganyan-ganyan. Okay lang ako, ate. Sabi ko, kala ko, ano na nangyayari sa'yo? Kaibigan mo yun, ha? At hindi ko pa nakikita dahil di naman siya nakatelevise. Di si Pangulong Duterte, nakatelevise. Walang ginawa si Mangga. Walang ginawa. Pwede niyang kausapin si Lisa Tanas at ang kapatid, magwala siya sa media. Hoy, Bangag, kapatid ko, Lisa, itigil niyo tong kabaliwan na ito. Mahal ko ang Pangulong Duterte, tatay to ng kaibigan ko. Pwede ba magkasundo tayo, magkaisa-isa tayo, wag ganito? Paano ko pagkakatiwalaan si Amy? Tapos yung taga-pagtanggol sa kanila, yung mga alpotera. Minumura ba nila si Bangag? Ang dahilan nila dyan, ay hindi naman kasi kami nagmumura. Putang ina, hindi kayo nagmumura. Yung mura nyo sa amin, abot hanggang langit. Ang galing nyo magmura sa kapwa nyo vloggers. Pero pagdating sa kay Bangag, kay Lisa Tanas, hindi nyo kayang murahin. Bakit? Magkano? Magkano ang perks na binibigay ni Amy Marcos sa inyo? Tanong natin kay Daryl. Daryl, magkano? Di ba? Magkano ba? May allowance ba yung mga yan? Magkano pa Kim? Simula nung nanalo, sabi ni Jess, si Mangga tumahimik na. Di ba? Kaya ba nilang i-head on si Amy? Gusto niyo balikan ko nung birthday ni Inday? Nakaupo si Inday, si ma'am, yung nanay niya, si Zimmerman. Inday, mayroon pa yata isa ni Inday. Si Inday, si Zimmerman, si Distressed Mother. Pinatabi ko. Si Inday, si Distressed Mother, di ba si Sheena? At ito si Amy Marcos, ako nandyan. Ang sabi ko, Amy, ayan, kausapin mo yan, tulungan mo si Distressed Mother. Dahil pinakidnap ng kapatid mo na addictus. Right on her face. Andun si Inday Sara. Si Inday Sara nakikinig sa sa kwento ni Distressed Mother. Si Amy, oy, kawawa ka naman. Tinulungan ba ni Amy? Hoy, Amy, nakita mo na yung biktima ng kapatid mo. Pinakilala ko sa'yo si Distressed Mother. Sinabi ko na yan, biktima ng kapatid mo, pinakidnap ang kanyang 2 anak mula sa Turkey. Biktima ni Lisa Tanas. Anong sagot mo? Kawawa ka naman, Alput. Puro na lang kaganyan. May ginawa ba si Amy Marcos bilang senador to open an investigation about that issue? Kidnapping ang issue. And I hope, nilapit ko yan kay Inday si Distressed Mother. And I know, one day, concern pa nga si Inday Sara kay Distressed Mother. Sabi ni, sabi ni Inday, ito siya, yung biktima, ganyan-ganyan. Nag-usap sila doon. Ako nakitig lang kay Amy. I have pictures.
Pero hindi ko nga sinare sa inyo yung picture namin kasi nandoon si Mangga. Nakita nyo yan. Ngayon, ito si Kaufman. Wala naman ako inaatrasan. Si Mangag nga, minumura ko. Na isang adikto, sili satanas, na hawak nila ang pondo ng gobyerno. Si Kaufman pa. Bakit? Matakot ako dahil pinili siya ni Inday Sara? O bakit? Kaibigan ni Inday Sara si Amy ah. Hindi ba porque kaibigan ni Inday Sara si Amy, hindi ko na pwedeng boljakan si Amy? Excuse me. Wala akong handler, walang nagbabayad sa akin. Whether kaibigan ni Inday, kung karapat dapat siyang boljakin, buboljakin ko. Yan ang tinatawag na meron kang sariling desisyon sa buhay mo, independent ka. Kasi hindi ka nababayan, hindi ka nanawakan sa liig. Hindi ang Alpotera, uniform. Uniform sila eh. Uniform tayo, tirahin natin si Marlica. Hindi tirahin nyo. Mga jutang ginines nyo. Ay, nako, sabi ni Sarah Ramirez, ayan, si Harry Roque, isa ding magaling na abogado. Bakit pinag-initan ni Kaufman? Ay, tika muna, nakalimutan ko. Papakita ko pa pala yung sagot ni Spokes Harry Roque. Ayan, buti na nabanggit ninyo. Alright, ano sabi ni Harry dyan? Sinagot na ni Harry. Harry Rock. Harry Rock, ang tawag ni Kaufman dyan, Harry Rock. Excuse me, darling. Okay, sumagot si Spokes Harry. May bagong statement si Inday. Teka, bagong statement muna ni Harry. Ano sabi ni Harry dito? 3 hours. Okay, statement. Sabi ni Harry, statement of Attorney Harry Roque on August 2, 2025, response to Mr. Kaufman's latest rant. I find it unfortunate that Mr. Kaufman has once again found plenty of time to lambast me in connection with Maharlika's August 1, 2025 interview with Ms. Sanilet Abencenia. Ayun na nga. Diba? Ang daming time ni Kaufman, instead of addressing Ms. Abencena's legitimate concern regarding the suspension of her visitation rights, Mr. Kaufman resorted to attack by dragging me to Ms. Abencena's revelation and calling me an irrelevancy and comical. Nabanggit ko na, sasagot na natin to. Why is he so bothered by my irrelevant existence and connect me with Ms. Abencena's suspension of visitation rights? Comical indeed. Is this Kaufman's style of blame game? Again, Mr. Kaufman, I pray for the success of your legal team. Please bring former President Duterte home alive. Focus. The Philippine people are watching and waiting. Good answer, spoke Harry Roque. Ang dami mong time, Kaufman. Imbis na balisan mo kung paano pa-release ang Pangulong Duterte, puro kakaliatsihan. Bago palang statement. Luma na pala to, July 7. Sabi ni Inday? Wala. Luma na yun. Chami-chami na yan. Sila direct. Okay? At libag. Insecure si Kaufman kay Spokes Harry kasi nakita niya ang galing at talino niya. Oo naman. Lofax, baka si Lola Amy ang pumili kay Kaufman at niwala naman si VP Sara. I don't know. Hindi natin alam yan palagda kung sino talaga ang pumili. At malalaman natin yan. Antayin na lang natin na kung ano yung magiging niyan. Sabi ko nga, magiging hatol, mapapalaya ang Pangulong Duterte. Pero ako, bilang supporter ng mga Duterte, hindi ko hayaan ng mga alpot na babuyin nila ang isa sa mga taong sinusuportahan natin. Dahil kapag ganyan ang estilo, there you are not for the Duterte family. Kasi 'di ba sabi kanina nag-vlog kami na ang sinusuportahan na daw ng mga alpot yung mga nakaposisyon sa gobyerno. Wala daw silang pakialam sa mga pamilya ni Duterte na walang pwesto o wala sa gobyerno. Kaya ang paliwanag ko dyan, simple lang yan. Wala silang pakialam kay Hanelet, wala silang pakialam kay Kitty, kasi hindi naman mga politikong tao yan, at wala silang makukuhang pabor. Hindi nila magagamit sa book selling nila, sa kanilang mga calamity solicitation. Hindi nila magamit, di ba? O hindi sila makahingi ng pabor. Let's say si Inday Sara sa 2028 ay maging presidente. O like ngayon, bilang vice president. Hindi sila, nakakahingi sila ng pabor. Di ba, ginagamit nga nila yung Office of the Vice President, yung mga logo, tinatanggal nila, kinakabit nila sa mga comment para sabihin na ang Office of the Vice President ay pinupuri sila. This very pangbudol scheme. Walang pinagkaiba yan kay Bangag at kay Lisa Tanas na nag-hire ng trolls. Napansin ninyo, may mga trolls na nagko-comment kay Maharlika. Anong ibig sabihin yan? May pondo ang Team Alpotera to attack me. Imagine mo, Maharlika versus them. Excuse me. Anong ibig sabihin yan? Powerful ang ating alindog. Ang lumalabas na mga information at katotohanan dito. Imagine, pagtutulungan ako. Yung Bangag nga, hindi nagtagumpay. Hinamon na tayo. Death threats. What else? Interpol. Extradition ng mga kadyutahan. Ito pa, yung mga maangot, sabi nga ni Madam Tusha, maangot is, Kapampangan,
amoy jotok. Dapat pala magsama kayo ng dating jotokin doon sa ano, makapagrelo nga ng dalawa. Makapag-watch nga ng dalawa. Nakakita na ba kayo ng tao dalawang relo sa table eh? O di ba? Para narcissistic katulad ni ano, pwede naman yun. Nakakita na ba kayo ng tao dalawang relo? Pwede pala yun. O sige, kunyari, bigyan natin. Ay nako, you're not gonna win. Grabe talaga, kawawa talaga ang Pangulong Duterte sa ginagawa nito. Ako, maangot ba mabaho? Akala ko amoy putok. Akala ko putok yung maangot. Naamoy kasi ni Madam Tuso siya. $100 billion ill-gotten wealth funded the bots and trolls defending the Team Alpots and Narcos Jr. sabi ni Christie's. Well, hindi naman siguro 100 billion. Pero nakikita ninyo, talagang, tapos yung mga trolls sila, nagre-reklamo pa kasi siniset natin sa 24 hours yung mga naka-follow na sa iyo. Di ba may feature ganun yung Facebook na established followers lang within 20, kumbaga, na naka-follow sa'yo in the last 24 hours. Tapos nagwawala sila, hindi sila maka-comment. Kasi kailangan nila mag-follow muna. Patagalin nyo muna ng 24 hours. Mag-follow na kayo ngayon para after 24 hours, pwede na kayo magmura sa akin. Di ba? Yung mga troll, galit na galit. Di ba? Pag nakalabas ang tatay, lagot sila sa mga manggagamit, sabi ni Vance Vlog. Well, pray natin na paglabas ni Pangulong Duterte, nasa sound mind pa siya at malakas pa siya. Well, actually, hindi malakas, di ba? Dahil ina-update naman tayo. Nakita na nga naman natin, nakabaston na si Pangulong Duterte, di ba, nung bago pumasok. Ipagdasal na lang natin, Alvin, hi Alvin Georgia, na hindi lahat tayo, na hindi madulas si PRRD, hindi siya manghina, wish nang hina siya. Sabi ni Shania Ilagan, Aguila, ate, i-direct message mo na po si VP Sara. Alam mo, kahit hindi ko siya i-direct message, alam naman niya yung pangyayari. I'm not the type of person kasi na, Inday, ganito, Inday, ganyan. Mag-direct message ako. Hindi ako ganun. Hindi ako ayoko kasing isipin na yung EPA lang. Alam naman ni Inday yan. May mga tao naman siya na for sure nakikinig sa atin. Hindi ko siya kailangang istorbohin o mag-request ako, Day, baka pwede naman mag-show up ka sa aming group chat para mag-picture ako, sabihin ko sinusuportahan mo kami at close tayo. I don't need that. Alam nyo yan. Even nung 2015, hindi ko kailangan hindi ko naman sila kailangan para magpa-appoint. Dahil kung gusto ko lang magpa-appoint, panahon pa ni PRRD. Ayokong istorbohin ang Vice President. Dami lang ang problema pa lang. Istorbohin ko pa. Meron yan. Pero 1,000% ako nakakarating sa kanya yan.